Ganap na 5:12 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time at ito po ang Panahon TV. Mga kaibigan, sa ibang balita, isang pagyanig o isang lindol ang naitala sa may Mindanao area ng Fivox kagabi. Ang pagyanig ay naganap sa coastal waters ng Surigao del Sur at nagkaroon ito ng lalim na 120 kilometers sa focus point nito. Wala namang dapat ipag-alala dahil walang naitalang pinsala ang magnitude 4.2 na tectonic quake. Mga kaibigan, ngayon naman ay silipin po natin kung ano ang sitwasyon ng mga pangunahing dam dito sa Luzon. Ang tatlong dam po na pangunahing dito sa Luzon ay ang Angat, Pantabangan at Magat. Ang tatlong dam na ito ay may iba't ibang function sa pagbibigay nila ng tubig dito sa Luzon. Unahin natin ang Angat Dam sa Bulacan. Mula kahapon, nagkaroon ng deviation na negative 0.28 meter ang tubig sa Angat at dahil negatibo, ibig sabihin ay bumaba nga ito ng bahagya. Mula sa 172.99 meters noong June 3, ito ngayon ay kasalukuyang nasa 172.71 meters at nananatili itong nasa low water level o less than 180 meters. Dahil nga ito ay nasa low water level, itinigil pansamantala ng Angat Dam ang pagbibigay nito ng irrigation water dito sa may Bustos Dam at ngayon ay nakatuon sa pagbibigay ng utility water supply dito sa Metro Manila. Narito ang ilang facts tungkol sa Angat Dam. Ito ay located sa Norzagaray, Bulacan, unang-una at siyang nagbibigay ng 1.05 billion gallons ng tubig araw-araw at 97% ng raw water requirements sa Metro Manila at sa mga kalapit na areas nito. Normally, ito ay nagpapanatili ng irrigation ng farmlands ng Bulacan at Pampanga at tumutulong rin ito sa pagbibigay ng power supply dito sa Luzon Grid. Sunod naman sa ating update ang Magat Dam, isa sa mga pinakamalaki dito sa bansa at nagbibigay ng irrigation water at power supply dito sa Luzon. Kahapon nagkaroon ng deviation level na 0.4 meters ang tubig sa Magat at bahagya itong tumaas mula sa 168.83 meters noong June 3. Ito ngayon ay kasalukuyang nasa 168.34 meters at walang dapat ikabahala dahil nananatili itong safe at higit sa water level, low level na 160 meters. At last but not the least sa ating update, ang Pantabangan Dam. Considered isa sa mga pinakamalinis sa bansa at isa sa mga pinakamalaking dam sa Asia na nagbibigay rin ng irrigation water sa Luzon farmlands at power supply. Mula rin kahapon nagkaroon ng deviation na negative 0.50 meters ang tubig sa Pantabangan at bumaba ito ng bahagya. Mula sa 182.15 meters noong June 3, ito ngayon ay kasalukuyang nasa 182 meters flat. At gaya ng sa Magat, wala namang dapat ikabahala dahil nananatili itong ligtas at higit sa low water level na 171.50 meters. Mga kaibigan, para sa mga nagtatanong, importante na malaman natin ang sitwasyon ng mga dam, lalong-lalo na dito sa Angat dahil maaapektuhan ng conditions nito ang mga lugar na binibigyan nito ng tubig. Makakatulong tayo rito sa pamamagitan ng pagtitipid sa ating ginagamit na tubig araw-araw at narito ang ilang tips para diyan. Una, siguraduhin ang pagkumunin ng mga gripo na may tagas para walang tulong maaaksaya. Ang pagpatay ng gripo kapag hindi ginagamit kahit na panandalian lamang, halimbawa kung nagsisipilyo o naghuhugas ng kamay ay nakakatulong rin. Para naman sa mga may tanim, ang pagdidilig sa umaga o sa late afternoon ay mainam para maibsan ang evaporation. At ang paglalaban ng full loads o maramihan ay suggested para isahan lang ang gamit ng tubig. Sa pamamagitan ng tips na ito, makakatulong na tayo nakamenos gastos pa sa ating water bill. Ipagpatuloy natin ang ulat panahon ngayon sa pag-alam natin sa inaasahang paglalaro ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magkakaroon po ng low temperature levels ang Baguio City at yan ay aabot lamang ng 17 to 24 degrees Celsius. Habang dito nga sa Tuguegarao, bagamat mababa ng temperatura ay mainit pa rin at aabot yan sa 24 to 37 degrees Celsius. Ang Tacloban po dito sa may Kabisayaan ay inaasahang magkakaroon ng mataas na temperatura at aabot yan ng 25 to 34 degrees Celsius. Habang ang Iloilo at Bacolod City sa may kabilang bahagi ay magkakaroon ng bahagyang mas mababang temperatura na aabot sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang Zamboanga City at ang Cagayan de Oro City sa may Mindanao ay parehong magkakaroon ng 25 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, inaasahan na magkakaroon ng mas mababang temperature levels na aabot lamang sa 25 to 33 degrees Celsius. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.